Nagsimula ang kwento sa isang apartment na kung saan ang ating bida na tinititigan niya ang larawan ng kanyang kambal na kapatid habang iniisip na ang huli lamang niyang nabalitaan patungkol sa kanyang kapatid sa nakalipas na 5 taon ay isang obituaryo. Naalala naman niya 3 taon na ang nakakalipas, iginugol ng kanyang ina ang nalalabi niyang buhay para hanapin ang kanyang kambal na kapatid na bigla na lamang nawala at namatay ang kanilang ina dahil sa malubhang sakit. Habang nagluluksa ang ating bida ay hindi rin siya pinabayaan ng kanyang mga kamag-anak at sinabi ng nakayakap sa kanya na nagdusa ang kanyang ina dahil sa sakit subalit ngayon ay nandoon na siya sa mas maayos na lugar. At dito nakatayo lamang ang ating bida sa mesa na maraming flyers na may mukha ng kanyang kambal at nagsasabing nawawala ang taong ito at sa puntong ito ay sumuko na siya sa paghahanap ng kanyang kapatid at nagdesisyong umalis ng Korea dahil voluntaryo siyang nagpa-assign sa bansa ng Africa dahil isa siyang sundalo. Habang nakasakay siya sa eroplano ay naisip niya na wala na siyang rason pa upang bumalik pa sa Korea dahil wala naman siyang pamilyang babalikan. Nang makarating na siya sa kanyang tinutuluyan ay meron siyang binuksan na isang kahon at pagkabukas niya ay nakapaloob sa kahon na ito ang larawan ng kanyang kapatid at agad niya naman itong kinuha at tiningnan dahil nagtataka siya kung gumagawa ba ng movie ang kanyang kapatid dahil sa kasuotan nito. Nakita rin niya ang isang pocket watch at nang tiningnan niya ito, naalala niya na ang pocket watch na ito ay niregalo niya sa kanyang kapatid upang ma-inspire ito sa pagkuha niya ng entrance exam para sa pagkokolehiyo. Pagbaliktad niya ng orasan ay nakita niya ang nakasulat dito. Napagtanto niya naman na kakailanganin niya pala ng relo. At dito naalala niya ang araw ng pagbigay niya ng kanyang regalo sa kanyang kambal na kapatid. Nagpasalamat naman ang kanyang kapatid sa kanya at tinanong naman siya ng ating bida na si Yon na kung ano ba ang masasabi niya sa kanyang regalo para sa papalapit niyang entrance exam. Tugon naman ng kanyang kapatid sa kanya na mas maganda pa ito kumpara sa mga digital na mga modernong relo ngayon. Pagkakita ng kanyang kapatid ng nakaukit sa relo ay napatawa na lamang ito at sinabi niya na ang J at W ay shortcut ng kanyang pangalan subalit tinanong niya si Yon na kung ano ang ibig sabihin ng K. Nagtataka naman ang ating bida na kung ano ba ang ibig sabihin niya dahil ang naukit sa relo ay ang kanilang apelyido na Cha. Tinanong naman siya ng kanyang kapatid na paano ang Ka naging Cha. Nagulat naman si Yon at sinabi niya na ibabalik niya sa umukit at ipapaayos niya ito. Tumatawa naman ang kanyang kapatid at sinabi niya na ayos lang ito sa kanya. Napangiti naman ng bahagya si Yon at sa isip-isip niya na kung meron lang siyang oras na ulitin ang oras na yun ay ipapaukit niya na ang wastong spelling ng kanilang apelyido. Makalipas ang ilang sandali ay bigla naman nakarinig ng tunog ang ating bida sa relo na hawak niya. Napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung sira na ba ang relong ito. Bigla namang siyang natigilan dahil narinig niya ang tinig ng kanyang kambal na kapatid at ang sabi niya para sa kanyang kapatid na hawak ang kanyang journal balang araw at dagdag pa nito na kung sa oras na hawak na ito ng kanyang kapatid ay hindi na siya parte ng mundo nila. Pinagpawisan naman si Yon habang pinagmamasdan niya ang relo at nagtataka siya na wala namang ibang nakalagay sa relo at hindi rin niya guni-guni ito. Lingon ng lingon naman si Yon dahil naririnig niya ang tinig na kanyang kapatid. Tinanong siya ng kanyang kapatid na kung naging pabigat ba ito sa kanya, dagdag pa nito na gusto niya lang namang makahanap ng lunas sa karamdaman ng kanilang ina. Ayon pa sa kanya na akala niya makakabalik rin siya kaagad subalit hindi niya inaasahan na hindi pala madali sa mundong kanyang kinalalagyan. At dito ipinakita ng kanyang kambal na kapatid ang naganap sa kanyang buhay. Nakatanggap ang kanyang kapatid ng kakaibang mensahe sa kanyang cellphone ng October 3, 2013, ayon sa mensahe na kanyang natanggap na kung magagawa niyang makapunta sa huling bahagi ng obelisk ay magiging makatotohanan ang kanyang kahilingan. Tinanong siya kung gusto niya bang sumali, at merong 2 lamang na pagpipilian na oo at hindi. Nagtataka naman ang kanyang kapatid dahil kakaiba ang mensahe na kanyang natanggap dahil may label ito na spam at wala namang nakalagay dito maliban sa oo o hindi. Hindi niya na sana papansinin ang mensaheng ito subalit nang pinagmasdan niya ang kanyang payat na ina ay iyon ang nagudyok sa kanya upang maglakas loob at napagdesisyonan niya na sumali dahil hindi naman siya umaasa na totoo ito. Simula ng araw na yun ay kakaiba na ang kanyang mga napapanaginipan. October 12, 2013 napagtanto niya na sa araw na ito ay hindi na ito panaginip dahil ayon sa kanya ay totoo na ito at sigurado siya na merong mga kakaibang nilalang na katulad ng elf at dwarf. Ito ang uri ng mundo na pag-alagala lamang ang mga orc at mga dragon spirits. Sa gitna naman ng mundo na ito ay merong isang gusali na tinatawag na The Sun God's Tower.
Sabi pa sa kanyang narinig na kung magagawa mong lampasan ang obelisk ay magiging isang ganap ka na Diyos. Subalit nakatuon lamang ang kanyang pansin sa gamot na nasa loob ng tower na parang isang elixir. October 28, 2013 nagtatag siya ng kanyang grupo na kapareho ng kanyang pag-iisip at nagsimula na silang umakyat sa palapag ng tore, ngunit kung may kukumpara niya ito sa tunay na mundo, ang mundong ito ay hindi dapat maliitin. November 9, 2013 ito ang araw na tumakas siya sa kanilang bahay at kalahating taon siyang nagdusa dahil sa kanyang desisyon. At pinutol niya rin ang kahit na anong kaugnayan sa totoong mundo. December 1, 2013 ito ang araw na pinangalanan ng kanilang grupo na Artia. Ang kanilang grupo na Artia ay isa sa pinakamalakas sa kahit anong aspeto. September 7, 2014 napagtanto niya sa araw na ito na ang kanilang pananakop ay medyo may kabagalan kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya naman madadagdagan pa ng isang taon ang pamamalagi niya sa mundong ito. November 11, 2014 ang araw na ito ay nagkakomplikado ang mga matataas na mga klan kaya naman naapektuhan ang kanilang pag-usad. February 25, 2015 ito ang araw na hindi nila naabot ang agreement kaya naman sasabak sila sa digmaan at ang isang kalabang klan na kanilang namang kaalyado ay nagwatak-watak. March 4, 2016 ang araw na ito ang isa sa pinakamasayang ganap sa kanyang pamamalagi sa mundong ito dahil nakilala niya ang taong mahal niya. Habang ang ating bida naman ay nakikita niya sa mga larawan ang mga ganap na sinasabi ng kanyang kapatid sa kanya sa pamamagitan ng relo na kanyang ibinigay, September 19, 2016 ay meron na namang nagaganap na digmaan. January 2, 2017 halos mag-aapat na buwan na ay hindi pa rin tapos ang digmaan. June 6, 2017 meron isang Tridor na sumali sa kanilang clan at nagsimula ang hindi pagkakasundo ng kanilang bawat miyembro at nagresulta sa pagdududa ng isa't isa sa kanila. July 1, 2017 nararamdaman niya na bumibigat na ang kanyang katawan. 3 buwan na ang nakalipas at kalahati sa kanilang grupo ay nagsialisan na at sa puntong ito ay matatalo na sila sa digmaan at unti-unting lumalala ang kanyang bigat na nararamdaman sa kanyang katawan. November 1, 2017 ito ang araw na hindi niya inaasahang mangyayari dahil sinaksak siya ng kanyang pinakamamahal at ang kanyang katawan ay unti-unti nang nabubulok. November 31 ang araw na ito ay namimiss niya na ang kanyang kapatid. February 1, 2018 siya na lamang ang natitirang miyembro ng Atria. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung saan ba siya nagkamali. February 28, 2018 ito na ang araw na kanyang pinakahinihintay dahil nasa kamay niya na ngayon ang lunas na para sa kanyang ina subalit hindi na niya magawang makauwi dahil pinapalibutan na siya ng mga kalaban. At sa oras na yun ay naisip niya ang taong nag-iisa na nandyan palagi sa kanyang tabi. Subalit nagdesisyon siya na hindi niya ipapakita sa mga kalaban niya na mahina siya. Sinabi naman ng kanyang kapatid sa ating bida na kaya niya ito ibinilin sa kanya dahil alam niya na kung maririnig niya ito ay ang ating bida na mismo ang kukuha ng lunas sa mundong iyon upang ibigay sa kanilang ina ang lunas sa kanyang sakit. Pagtapos iyon marinig ng ating bida ay nanginginig naman ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa relo na ibinigay niya sa kanyang kambal na kapatid. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinihit niya ang orasan. At dito narinig niyang muli ang tinig ng kanyang kapatid at sinabi niya na para ito sa kanyang kapatid na kung mahawakan niya man ang journal na ito balang araw ay umaasa siya na papakinggan nito ang kanyang journal. Hindi naman nagsasalita ang ating bida subalit bigla siyang nagulat dahil may lumabas na sistema na tagumpay ang kanyang panimula. Tapos noon ay bigla naman siyang nakaramdam na parang may mana na dumadaloy sa kanyang mga ugat at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang kapangyarihan na tinataglay ng mga taga-ibang mundo at ng tore. Dahil sa lakas ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay pilit niya itong tinatanggap sa kanyang katawan. At dito nakikita niya ang mga pinagdaanan ng kanyang kambal na kapatid mula sa taong nakapalibot sa kanya hanggang sa unti-unting bumabagsak ang kanyang katawan at ang ginamit na espada upang trideran siya ng kanyang pinakamamahal na babae at nakatayo siyang duguan ang kanyang mukha. Nagkatitigan sila ng kambal niyang kapatid ng mata sa mata. At dito nakumpleto na ng ating bida ang awakening niya. Lumabas ang sistema na sa kasalukuyan ay 5% pa lamang ang proseso upang maperpekto niya na ang kanyang katawan. Ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay hindi pa lubusang kumpleto. Habang nagaganap ang proseso sa pagsasali ng lakas sa kanyang katawan, lumabas ang sistema na ang kanyang abilidad ay unti-unti nag-a-advance at nadagdagan ang kanyang mga kasanayan. At dito nakita niya ang kanyang kasalukuyang status at ayon sa sistema na sa obelisk lamang pwedeng i-register ang manlalaro.
Taglay ngayon ng ating bida ang 4 na kasanayan na tinatawag na Dragon Visual Prowess, Heightened Senses, at Clairvoyance at isa naman siyang uri ng player na tinatawag na Cold-Blooded. Nanggigil naman si Yon dahil alam niya na ang nangyari sa kanyang kambal na kapatid, alam niya na rin kung sino ang nagtulak sa kanya patungo sa kamatayan at kung bakit nagbilin ang kanyang kapatid ng kanyang journal para sa kanya. Kaya naman dahil sa gigil ng ating bida ay napagdesisyonan niya na kailangan niyang maipaghigante ang kanyang kambal na kapatid sa pamamagitan ng pagsunod niya sa mga alituntunin ng mundong yon. At dagdag niya pa na ipaparanas niya sa mga tao doon ang ginawa nila sa kanyang kapatid. Pinagmamasdan niya naman ang kanyang status at napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang tinatawag nilang status window na katulad ng sa laro. Naisip niya naman na pagtapos niyang nakumpleto ang kanyang awakening, sinabi sa sistema na unti-unting mag-a-adjust ang kanyang katawan subalit kulang pa rin ang kanyang abilidad. Ang kanyang nature naman ay tinatawag na cold-blooded. At ang katangian naman nito ay palagi siyang magpapakita ng walang humpay na katwiran sa kahit anong sitwasyon na kanyang kinakaharap. Hindi siya basta-basta mapapaniwala o mapapaikot dahil immune siya sa kahit anong pagbi-brainwash sa kanya. Naisip niya naman na hindi na rin masama ang kanyang nature. Ang Dragon Visual Prowess niya naman ay kayang-kaya nitong makita ang katotohanan, at kaya niyang makita o malaman ang tinataglay na abilidad ng tao o kaya ng isang bagay. Naalala niya naman ang sinabi ng kanyang kapatid na si Jungwoo kanina na nakasama niya ang isang ancient dragon na si Culates at nagkaroon sila ng kasunduan sa ika-11 na palapag ng tore. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ito na lang ba ang natirang kasanayan niya. Ang heightened senses naman ay pinapalakas nito ang kanyang lahat na pandama. Kagaya ng pandinig, pangamoy, makakita, panlasa, pandama sa paghawak. Sa isip-isip naman ng ating bida na kaya siya binigyan nito upang umangkop sa kanyang nature na cold-blooded. At ang nakakuha talaga ng kanyang pansin ay ang pinakahuli ang clairvoyance. Pinagmasdan niya naman ang orasan at sinabi niya na dahil dito kaya siya may clairvoyance na kasanayan. Napagdesisyon na naman ng ating bida na sisimulan niya na ang kanyang pagkilos upang maipaghiganti niya ang kanyang kambal na kapatid na si Jungwoo. Tiningnan naman niyon ang larawan ng kanyang kapatid at naisip niya na ang gusto lamang ng kanyang kapatid ay hanapin ang elixir na gamot at umalis na sa mundong yun subalit napagdesisyonan ng ating bida na hindi niya gagawin yun tulad ng ginawa ng kanyang kapatid. At dahil nasa kanya na ang mga kailangan niyang impormasyon ay sisimulan niya na agad ang unang hakbang sa paghihiganti. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na ang ating bida at tinatawagan niya ang kanyang senior sa military upang magpaalam. Hindi naman maintindihan ng nasa kabilang linya ang mga ibig sabihin ng ating bida at ang tanging sinabi na lang niyon ay patawad at kaagad niyang ibinaba ang tawag. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa ngayon ay wala na siyang aalahanin pa dahil natapos niya na ang kanyang kailangang gawin at ibinenta niya na ang kanyang bahay at sinunog ang kanyang military uniform kasama na ang kanyang military bag. Bumili siya ng bagong bag at isinilid niya dito ang kanyang kakailanganin tulad ng damit, pagkain, at mga artikulo. Kasama na rin dito ang kutsilyo na kanyang nabili na kapareho ng ginamit niya sa kanyang pagsusendalo at bumili rin siya ng first aid kit. Naisip niya rin na gusto niya sanang bumili ng baril at mga pasabog mula sa black market subalit naisip niya din ang posibilidad na hindi niya kayang suplayan ang kanyang sarili ng maraming magazine kaya mahihirapan lang siya. Habang naglalakad siya sa parke ay natanong niya naman sa kanyang isipan na kung nagsisimula na ba ang unang round sa nakalipas na ilang linggo na sa mundo na kanyang patutunguhan. Tiningnan niya naman ang kapaligiran at sa isip-isip niya na ang manlalaro na huli na sa pag-uumpisa ay magkakaroon ng advantage. Naisip niya rin na kung mauunahan niya ang mas nauna sa kanya ay magkakaroon siya ng maraming puntos. At meron ding natagang advantage para lamang sa mga bagong salta sa ibang mundo. Kaya naman kaagad niyang pinihit ang orasan. Pagtapos noon ay may lumabas na parang itim na usok at tumipon sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay merong lumitaw na isang pintuan. Habang papasok siya sa pintuan sa isip-isip niya naman ay ipapaalam niya sa kabilang mundo na kung sino ang kinakalaban nila at simula sa araw na ito ay siya na si Cha Jungwoo. Dadalhin niya ang pangalan ng kanyang kapatid sa ibang mundo. Pagkapasok niya sa pintuan ay napapikit na lamang siya dahil sa liwanag at dito lumitaw ang sistema na nagsasabing nakapasok na siya sa pinakaunang palapag kung saan mag-uumpisa ang tutorial. Ipinikit niya naman ang kanyang mata at pagdilat niya ay nandito na nga siya sa ibang mundo.
Habang pinagmamasdan niya naman ang lugar ay naalala niya ang itsura ng lugar na ito kagaya sa nakita niya sa journal ng kanyang kapatid. Ang tower ay merong entrance exam para sa mga players na magbibigay sa kanila ng tsansa upang maging isang Panginoon. Para makaakyat sa tore ay kailangan niyang ipakita ang kanyang abilidad para maging kwalipikado. Ang lugar na kung saan malalaman kung karapat-dapat ba ang isang manlalaro ay ang tutorial. At sa lugar na ito ay dito sinaktan ng mga tao ang kanyang kambal na kapatid. Naalala niya naman ang mukha ni Jung-woo na duguan at sinabi niya sa kanyang isipan na maghintay lamang ang kanyang kapatid ay makakapaghiganti rin siya ng mabilis. Meron siyang kinukuha sa kanyang bag at sa isip niya na para makapasok sa tore ay kakailanganin niya munang makakuha ng mataas na puntos at matapos ang tutorial. Layunin ng ating bida na makapag-first siya dahil wala siyang dahilan na hindi manguna dito. Isinuot niya naman ang maskara at napagdesisyonan niya na kahit ang mga piraso na posibleng makapag-upgrade siya mula sa kanyang hindi kumpletong estado ay hindi niya palalampasin. Maya-maya pa ay may nagsalita mula sa kanyang itaas at sinabi niya na hindi niya akalain na meron pa palang bisita sa ganitong oras. Dagdag pa nito na akala niya na hindi niya na ito makikita at aalis na lamang ito. Bigla namang inilabas ni Yon ang kanyang dalawang kutsilyo dahil meron biglang lumitaw sa kanyang harapan. At dito nagsalita ang goblin na nakapormal na kasuotan at sinabi niya na kahit gaano pa man kalaki ang kanyang puso kung magpapakita lamang ng hindi kaaya-ayang ugali ang ating bida at tiyak siyang masasaktan ang goblin na ito. Minungkahi niya naman kay Yon na kung maaari lang ay itago niya na muna ang kanyang mga kutsilyo. Binati naman siya ng goblin na ito at nagpakilala siya na siya ang manager na namamahala sa floor 0 na siyang gabay naman ng mga gustong pumasok na manlalaro sa tore. Siya si Ibekalkura. Dagdag niya pa na ang pagkikita nila ay isang tadhana at tinanong niya pa ang ating bida na kung hindi ba niya siya papalakpakan. Tugon naman ng ating bida na ang advice na mula sa manager ay pwedeng walang kabuluhan subalit tatandaan niya pa rin kahit ganun. Sinabi naman ng manager na parang alam na niyon kung nasaang lugar siya ngayon, inaakala pa ni Ibekalkura na mahiyaing tao ang ating bida dahil may suot ito na maskara. Dagdag niya pa na parang pamilyar naman si Yeonwoo ay madali niya lamang nito siya makakausap. Ipinaliwanag niya na ang tutorial na ito ay nahahati sa 7 mula sa A patungo sa G, sa bawat seksyon ay mayroong iba't ibang kapaligiran. Bawat magkaiba na mga pagsubok ay dapat malampasan. Bibigyan siya ng sapat na oras at malalaman ang kanyang puntos kung matapos na nito ang mga pagsubok. At pagtapos nun ay pagsamasamahin ng kabuuang puntos na kanyang nakuha at iaanunsyo ang resulta. Ipinaliwanag rin niya kung ano ang benepisyo kung makakuha ng mataas na puntos. Kapag mataas ang puntos na nakuha ay mas magandang gantimpala ang kanyang makukuha. Dagdag pa ng manager na natitiyak niya naman na naipaliwanag niya ng maayos kay Hyun ang kanyang dapat na malaman. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ilan ba ang ibibigay na oras sa kanya. Sagot naman ni Ibekalkura na bibigyan siya ng 1 buwan at ang player na ang baalang maghati-hati ng araw kung kailan siya magtatagal sa isang pagsubok. Dagdag niya pa na naumpisahan na ang unang round 1 linggo na ang nakalipas. At tinanong niya si Yeonwoo na kung mag-uumpisa ba siya sa susunod na lang na round. Naisip naman ng ating bida na ang mga mangungunang mga grupo ay malayo na ang narating sa ngayon at umabot na sa punto na imposible na itong mahabol ng isang baguhan. Subalit inaasahan na niyon ang ganon. Nagsalita naman si Ibekalkura na kung susubukan niya na tapusin ang isang tutorial ay inirekomenda niya na bumuo siya ng isang partido kasama ang 3 o 5 katao. Dagdag pa nito na ang ibig sabihin lang nun ay makakakuha siya ng mas mataas na puntos kapag mag-isa siyang lalaban upang malampasan ang mga pagsubok. Ngumisi naman ang manager at sinabi niya na pinapalaki ng tore ang pundasyon ng trabaho ng manlalaro. At kapag ang kontribusyon ng isang manlalaro ay tumaas, ang trabaho ng manlalaro ay magiging kapansin-pansin kaya naman kapag nakalkula na ang puntos nito ay mag-a-adjust ito ng separado kaya naman hindi niya kailangang mag-alala. Hinusgahan naman ni Ibekalkura si Yon sa kanyang isipan na ang ganitong klaseng manlalaro ay isa lamang ang pipiliin na daan at naniniwala sila sa kanilang sariling kakayahan at mamamatay habang nag-aastang mataas na makapangyarihan o di kaya naman ay kailangang abangan. Naintindihan naman ni Yeonwoo ang mga paliwanag ng manager sa kanya. Kaya naman nagdesisyon na si Ibekalkura na sisimulan niya agad ang pagsubok. Kaya naman agad lumabas ang sistema na nagsasabing sa ngayon ay magsisimula na ang pagsubok sa unang palapag. Ang pagsubok ay ang bagong dating na nagnanais na maging isang Diyos,
Upang makaakyat sa tore ay kailangan niyang patunayan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At dito nagpaalam na si Ibekalkur sa ating bida. Ang tuntunin ng tagumpay naman ay kailangan niyang makamit ang pinakamataas na puntos sa loob ng inilaang oras. At dito nagsimula na ngang pamatak ang oras niya. Kaya naman hindi na siya nagsayang ng oras at kaagad na siyang pumasok sa unang pagsubok niya. Pagkalampas niya ng guhit ay lumabas ang sistema na nagsasabi na nakapasok na siya sa Block A at kailangan niya lang disarmahan o wasakin ang mga patibong sa Block A na ito. Sa puntong pagkapasok niya pa lang sa Block A ay agad na siyang inatake ng isang pana at dahil hindi niya inaasahan yun ay nadaplisa naman siya sa kanyang braso. At dito sunod-sunod na nagsilabasan ang mga pana at kaagad niya naman naiwasan yun. Sa isip-isip niya naman na binalaan na siya ng journal ng kanyang kapatid patungkol sa block na maraming mga patibong subalit hindi niya alam kung saan nakatago ang mga lokasyon ng mga mekanismo ng mga patibong ay hindi rin naging malaking tulong sa kanya ang journal. Dahil sa dami ng trap na nandito ay merong 4 na palaso ang papatama sa likuran na bahagi ng ating bida. Dahil sa talas ng kanyang pandama ay kaagad niya namang sinalag ang mga palaso gamit ang kanyang bag. Nagulat naman si Yon dahil mga bakal na mga palaso ang mga ito. Kaya naman napagdesisyonan niya na sumandal siya sa pader upang mabawasan ng bahagya ang pagka-expose niya sa kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya. At nang walang ano-ano'y meron na namang palaso ang patungo sa kanyang binti at sa puntong ito ay hindi na siya nakailag. Kaya naman na-detect ng sistema na nakakaranas ng matinding sakit ang katawan ng ating bida at dahil doon ay pansamantalang hindi siya makakagalaw. At dito ang nature ni Yon na cold-blooded ay inaanalisa nito ang nangyayari sa kanyang katawan at binibigyan ito ng panlaban sa kahit anumang sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay lumabas ang sistema na nagsasabi na pwede na siyang gumalaw at na-develop nito ang kanyang pain tolerance mula sa pana na tumama sa kanyang katawan. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na alam niya na delikado ito subalit hindi niya inaasahan na ganito pala kahirap ang pagsubok na ito at kung magpapatuloy ang ganito ay parang mababaliw siya sa kakaisip kung ano ang kanyang gagawin. Kaagad niya naman binunot ang nakabaon na bakal na palaso sa kanyang braso at dibdib. Maya-maya pa ay meron siyang sinindihan at ipinasak ito sa kanyang sugat. Na-detect naman ng sistema na napaso ang ating bida kaya naman hindi na naman siya makagalaw. Subalit nandyan naman ang kanyang cold-blooded nature kaya naman meron na siyang panlaban sa paso. Pagtapos niyang magamit ang kanyang sugat ay nagpatuloy na siya sa paglalakad niya. Habang naglalakad siya ay merong siyang napansin na maliit na detalye sa pagdaples ng palaso sa kanyang braso, napansin niya na meron itong kaunting signal. Kaya naman kailangan niyang hanapin ang tamang pagkakataon upang malaman niya kung tama nga ang kanyang hinala. Nahihirapan siyang makita ang mga palaso dahil medyo madilim ang lokasyon na pinagtataguan ng mga palaso sa lugar na ito. Kaya naman kailangan niyang isalalay ang paghahanap ng palaso sa pamamagitan ng pagtunog ng cogwheel kapag aatake na ito ng palaso at yun ang pinakaperpektong pagkakataon upang makita at malaman niya ang lokasyon kung saan magmumula ang palaso. Sa maliit na oras na yun ay kailangan niya lang pakinggan ng mabuti ang tunog ng cogwheel. Kaagad niya namang inactivate ang kanyang kasanayan na heightened senses at dito lumabas sa sistema na lumakas ang kanyang pandama. At bahagyang tumaas ng 0.8% ang kanyang pandama. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay paikot na ang cogwheel at sa puntong ito ay natukoy na ni Yonwoo ang lokasyon na kung saan manggagaling ang palaso at kaagad niya namang hinagisan ng kanyang kutsilyo ang lokasyon ng palaso at dahil sa lakas ng kanyang pagkahagi sa kutsilyo ay bumaon ito. At agad namang nagsilaglagan ang mga bahagi ng pader kasama na ang palaso. Ngumiti naman ang ating bida dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaalaman kung paano matukoy kung saan ang lokasyon ng mga patibong. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy na siya at dito walang hirap niya lang iniiwasan ang mga palaso at sinalag nito subalit meron pa ring iilang nakakalusot at nadadaplisan siya. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagsubok na ito ay nalaman niya naman na merong dagdag sa kanyang stats ang mga palasong ito. Kung magawa niyang ilagan ang asul na palaso ay madadagdagan ang kanyang liksi. At dito nagawa niyang iwasan ang asul na palaso at nadagdagan ang kanyang liksi ng isa. At kung magawa niya namang mas alag ang pulang palaso ay madadagdagan ng isa ang kanyang lakas. At dito nagpatama siya sa kulay dilaw na palaso upang madagdagan ang kanyang stamina. Pagkatama ng dilaw na palaso sa kanya ay agad niya naman itong kinuha at itinapon. Tiningnan niya naman ang kanyang stats at tumaas na ito ng bahagya.
Sa isip-isip niya naman na kung mas sisipigan niya pa ay mas marami ay mas tataas pa ang kanyang mga stats. Subalit bigla naman siyang samuka ng dugo dahil sa pinsala na kanyang natatamo at agad niya naman itong pinunasan. Ang kinakabahala niya lamang ay walang paraan upang mapataas niya ang kanyang mana. Naisip niya naman na kahit ganoon ay makakalamang pa rin siya kung paulit-ulit niya lamang itong gagawin ang pagsalag, iwas, at patama sa mga palaso ay unti-unti rin naman tataas ang kanyang mga stats. Sa kabilang eksena naman ay pinapanood ni Ibekalker ang ating bida at hindi lang yun dahil pinapanood niya ang lahat ng manlalaro sa silid na ito. Ngunit nakatuon naman ang kanyang pansin sa kay Yeonwoo at sinabi niya na habang lalo niyang pinagmamasdan ang ating bida ay lalo rin siyang nagkakaroon ng interes dito dahil sa pakiramdam niya na si Yeonwoo ang uri ng manlalaro na walang katulad. Dagdag niya pa na mas nakatuon ang kanyang pansin sa Block A kumpara sa mga taong nasa Block E. Sinabi niya naman na isang tunay ang ating bida, dagdag niya pa habang pinagmamasdan si Yeonwoo na kung magawa niyang makapasa sa pagsubok na yan ay marami pa siyang haharapin na ibang panganib at kung ipagpapatuloy niya lamang ang ganito niyang ginagawa ay hindi malabong makapasa siya. Labis naman na nagagalak si Ibekalker dahil ayon sa kanya na nagaganahan na siyang manood dahil sa mga mangyayari sa tutorial. Bumalik ang eksena sa ating bida at dito nagawa na niyang marating ang dulo ng pagsubok at nasa harapan na siya ngayon ng isang pintuan, sinusuri niya naman ang kanyang status at sa isip-isip niya na ang lahat ng kanyang stats ay bahagyang tumaas maliban lamang sa kanyang mana ngunit ayon sa kanya ay hindi na ito masama dahil hindi niya inaasahan na tataas ng ganito ang kanyang stats pagtapos lamang niyang makalampas sa mga patibong na yon. Naisip niya rin na hindi lang yun dahil naramdaman niya naman na lumakas ang kanyang pisikal na lakas, liksi, bilis, at endurance. Kaagad niya naman binuksan ang pintuan na sa kanyang harapan at pagkabukas ng pintuan ay bigla siyang nilapitan ng dilaw na liwanag upang gamutin ang kanyang natamong pinsala. Nagtataka naman ang ating bida dahil sa nangyayari sa kanyang katawan gawa ng pinapagaling nito ang kanyang mga sugat. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at napagtanto niya naman na ang lugar na ito ay pahingahan ng mga manlalaro. At nang matapos na ang pagpapagaling sa kanyang sugat ay dahan-dahan namang bumabagsak ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali ay napatanong na lamang siya sa kanyang isipan habang unti-unting binubuksan ang kanyang mata na kung nakatulog ba siya. At dito merong nakatayong lalaki na nakahood sa kanyang harapan at nang tuluyan naman siyang damilat ay ginulat siya ng lalaking ito dahilan ng pag-atres ng ating bida. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanyang isipan na kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan at nagtataka rin siya dahil hindi niya ito maramdaman sa gayon ay umeepekto pa rin naman hanggang ngayon ang kanyang heightened senses subalit sa kabila ng kanyang iniisip ay bigla niya naman itong tinanong kung isa ba itong mangangalakal. Tugon niya naman sa ating bida na gumaan ang kanyang loob dahil alam na ng ating bida kung ano siya. Pabiro niya pang sinabi na mahal niya ang ating bida. Nagpakilala naman siya na siya si A at isa siyang mangangalakal na napadaan lamang. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mangangalakal sa dulo ng bahagi ng pagsubok upang masuplayan ang mga manlalaro ng kani-kanilang kinakailangan kapalit ng kanilang bayad. Bigla niya naman pinalabas ang kanyang paninda. Ang mga paninda ng mangangalakal ay nagsisimula sa karaniwang pagkain, potion, skill box at kahit ano pa mang uri ng mga artifacts. Sinabi naman ni A sa ating bida na dahil nakarating siya ng ganito kalayo ay tinanong niya ito na kung meron ba siyang naiisip na bilhin mula sa kanya. Sinabi niya pa na isa siyang mangangalakal na nagbebenta ng lahat ng nandito sa mundo na ito. Dagdag niya pa na kung meron siyang kailangan ay sabihin niya lang sa kanya. Pumili naman agad ang ating bida sa mga paninda ng mangangalakal. Ang mga paninda niya ay ang mga sumusunod at isa na dito ang Medusa's Venom, ginto na sungay ng kambing. Tiamat's Left Eye. Ang mga ipinakita ay bihirang mga artifacts. Sa isip-isip naman ng ating bida na walang paraan upang makabili nito ang mga manlalarong nag-uumpisa pa lamang. Pinag-isipan niya naman ng maigi ang kanyang bibilhin at naisip niya na hindi siya maaring umasa lang sa mga artifacts at napagdesisyonan niya na mag-focus muna siya sa kung paano niya mapapalakas ang kanyang pisikal na abilidad. Habang naghahanap siya ng kanyang bibilhin ay sa wakas nakita niya na ang kanyang gustong bilhin. Ito ay ang reset ticket na pwedeng makabalik kung saan niya gustong bumalik. Kaya naman tinanong niya na ang mangangalakal kung paano niya ito mababayaran. Tugon naman ni A sa kanya na may paggalang na mababayaran niya ito sa pamamagitan ng kanyang stats. Dagdag niya pa na kailangan lang niya magbayad ng saktong bilang ng kanyang stats. Sinabi niya pa na sila ang mga mangangalakal na merong konsensya na nag-aalok sa sapat na halaga lamang.
Nadismaya naman ang ating bida dahil salungat ang sinasabi ng mga ngalakal. At naiisip niya na para siyang ninakawan nito sa kalye dahil sa mahal ng paninda nito. Sinabi niya naman kay A na meron siyang napupusuan na bilhin. Kaya tinanong niya naman ang ating bida na kung ano ba ang gusto niyang bilhin. Tugon naman ng ating bida habang tinitingnan niya ang mga ngalakal na kapalit ng lahat ng nalikom niyang stats sa Block A bilang isang bayad ay gusto niyang bilhin ng ticket na pwede siyang maibalik sa Block A, at kinonfirma naman ng mga ngalakal na kung ticket ba ang gusto niyang bilhin. Tumugon naman si Yeonwoo na yun nga. Kaya naman biglang nagsalita si A na siya palang ang kauna-unahang manlalaro ang bibili ng ganito sa kanya dahil karaniwan sa mga ibang manlalaro ay binibili nila ang makakatulong sa kanila para makapag-advance agad sa susunod na stage ng mas madali. At walang nag-request sa kanya ng ganito marahil hindi nila gustong mapagod sila ulit. Sinabi naman ng ating bida ang kanyang dahilan na meron siyang gustong gawin. At dahil doon ay nagkaroon ng interes si A sa ating bida. Ipinaliwanag naman ng mga ngalakal kung paano gamitin ang reset ticket sa pamamagitan lamang ng pagpunit nito ay babalik siya sa kung saan niya man gugustuhin. At mapapadpad ulit ito kung saan siya nagsimula. Pagkatapos maipaliwanag ng mga ngalakal ang patungkol sa ticket ay nagpaalam na agad ito sa ating bida at sinabi niya na sana magkikita pa silang muli. Pagkaalis ng mga ngalakal ay bigla namang lumabas sa kanyang katawan ang lahat ng stats na nakolekta niya mula sa Block A kanina. Habang nagaganap ang paglabas ng mga stats sa kanyang katawan ay nararamdaman niya naman na parang unti-unti siyang humihina. At dito nakatanggap siya ng 10 reset ticket katumbas ng lahat ng kanyang nakuhang stats mula sa Block A kanina. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida at agad niyang pinunit ang ticket upang makapag-umpisa siya ulit. Bigla namang umilaw ang ticket at nilamon ng ating bida ng liwanag. At dito bumalik siyang muli sa umpisa sa floor 0 kung saan siya nagsimula kanina. At dito hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad siyang nagdesisyon na mag-iipon siya ng maraming stats hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras ay ito na ang pang-10 na ticket na kanyang binili. At walang hirap niya lang tinapos ito ng 9 na beses at ngayon ay patapos na niya gamitin ang lahat niyang ticket. Dahil sa paulit-ulit ng kanyang pagpasa ilalim ng tutorial na ito ay ngayon nasa kamay niya na ang tinatawag na synesthesia. Magagamit niya na rin ang mata ng dragon na si Colotes ng panandalian upang makita niya ang katotohanan at ito ang kanyang kasanayan na tinatawag na Dragon Visual Prowess. Nang kauna-unahan niyang ginamit ang mata ni Colotes ay nagulantang naman ang ating bida dahil biglang nag-iba ang kanyang nakikita. Ang kasanayan niya na Dragon Visual Prowess ay inaalis nito ang mga kulay sa kanyang mga nakikita. At ang tangi niya lamang na nakikita ay mga itim na guhit at puting background. Ang guhit na ito ay pinapalabas ang outline ng kanyang object. At ang fenomeno na ito ay tinatawag na gayol ng kanyang kambal na kapatid. At dito narating na ni Yeonwoo ang endpoint ng floor 0. Tiningnan niya naman agad ang kanyang stats at nagtataka naman siya dahil hindi niya inaasahan na 4 na oras lamang niya matatapos ang 10 ticket na yun dahil kung tutuusin ay aabutin siya ng 1 araw at kalahati. At nagagalak naman siya dahil malaking tagumpay ito para sa kanya. Halos triple naman ang itinaas ng kanyang mga stats at nagkaroon na rin ng porsyento ang Dragon Visual Prowess niya ng 2.1% at ang heightened senses niya naman ay nasa 15.1% na. Habang ang kanyang clairvoyance naman ay nanatiling 0 at ganun pa rin ang kanyang mana. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa kanyang kasalukuyang stats ngayon ay medyo malakas na. Naisip niya naman na ang mga nangungunang manlalaro ay sigurado siya na papunta na sila ngayon sa Block A at kung mahuhuli lamang siya ng kahit sandali ay hindi na niya kayang habulin pa ang mga ito. Kaya naman nagdesisyon siya na wala na siyang sasayangin na oras at kaagad siyang pumasok sa silid ng pinunong halimaw sa Block A, at ang kanyang plano ay mabilis niya lamang tatapusin ang Block A at Block B. Bigla naman siyang tumakbo at nakasalubong niya ang umaapoy na mga palaso. Walang hirap niya lang itong sinalag subalit sa isip-isip niya na mabilis ito kaysa sa inaasahan niya. Nadagdagan na naman ang kanyang lakas ng isa. At sa puntong ito ay hindi na siya maaaring magsayang pa ng oras. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.